Praise the Lord. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po kami ngayon sa Paradise Site. Kina Tatay Hogos at Nanay Clarita Garan na Barangay 128, Zone 10, District 1, Balutondo, Manila. Nagsasagawa po kami dito ng Garden Bible Study. Ito po, pagmasdan ninyo. Garden po talaga yan. Ayan. Garden talaga po yan, mga halaman, gulay at mga puno. Kaya ang tawag ko po dyan ay Garden Bible Study. Ngayon, bago tayo nagsisimula po, ay umahawit muna kami. Ang awitin po namin ay Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Okay? 1, 2, 3. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kahaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago, mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kung magmahal, iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kay walang katulad, tunay kay di nagbabago, mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Praise God. Maraming po salamat, Panginoong Diyos. Minsan pa, samahan po kami sa aming pag-aaral ng iyong Ebanghelyo. Buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa, kasi po ang iyong salita ay napapanaligan. Salamat po. Yung mga nanonood ng video ito, ganun din po gawin mo sa kanila, Panginoon Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Sisimula na tayo, ang ating pag-aaralan ngayon. Ito yung nakasulat sa sinulat ni San Pedro. Tingnan natin yung sinulat ni San Pedro. Ayon kay Apostol Pedro, sa ikalawang San Pedro po, ikalawang Pedro, sa chapter 3. Ang simula po nating basa, Tatay Hogos, chapter 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanggang 12 lang po. 12. Hanggang 12. Yan. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 1 to 12. Yan ang ating tatalakayin. Yung tungkol sa itong lugar natin ito, itong mundo natin kinalalagyan, pati yung outer space, yung galaxy kung tawagin, ay masusunog yan. Masusunog. Hanggang 12. Pangakong pagdating ng Panginoon. Opo, kasi kinukwento ni San Pedro dyan yung mangyayari sa inaharap. Opo.
Yan ang kwento niyan na ang mangyayaring pagsunog ng Diyos sa mundong ito. At binanggit niya dyan kung paano sa panahon na noon winasak ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ngayon naman ang sinabi niya sa pamamagitan ng apoy. Kumbaga, susunugin talaga ng Diyos yan. Yan. At sinabi niya kung anong magiging buhay natin. Yan. Sige Tatay Ogos, pag nakita mo po, pakibasa mo na lang, ano? Hanggang 12, no? Oo. 12 ano ba? Nagkaligawan ka. Hanggang 12. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamagitan ng pagpaalaala ng ilan mga bagay. Sandali. Kung mapapasin nyo po dyan sa binasa ni Tatay Ogos, yan ay reminder. Pahala-hala, sabi ni Pedro. Ano po? Ibig sabihin, si Pedro meron siya sinulat. Yung sinulat niya, at hanggang ngayon, pag nababasa mo yon, ibig sabihin, yan ay pahala-hala ni Pedro. Kaya sinabi niya, pahala-hala. Huwag ituloy Tatay Ogos sa 2. Alalahanin niyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ng utos na binigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng mga apostol na isinigo sa inyo. Opya. Diyan sinabi naman ni Pedro dyan, yung apostol na kanyang sinugo sa inyong panahon. So, si Pedro, isa sa mga apostol ng Diyos kay Kristo, isinugo. Ngayon, yung sulat nila, hanggang sa panahon natin, yan po ang ating pinapaksa o binabasa. Tuloy po, Tatay Ogos, sa 3. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na ang mga huling araw ay pagkawalan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang pananasa. Sasabihin nila, nangako siyang darating, di ba? Nasana siya. Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng likhayin ng mundong ito. Sandali po, no? Yung sinabi po doon sa 3, uling araw. Meron binanggit si Pedro. Uling araw. Ngayon, ang tanong po, tayo po ba magbuhat ng sinabi ni Pedro yan? Nasa uling araw na tayo? Opo, meron nakasulat, nasa uling araw na tayo. Sa huling araw. Tatay Ogos, puputulin muna natin dyan. Basahin mo lang yung Hebreo 1:2. Tignan natin kailan nagsimula yung uling araw. Pagkabasa nyo po yan, tutuloy po natin yan, ano? Hebreo 1:2. Hebreo chapter 1, verse 1 and 2. Yan. Para makita lang natin kung kailan nagsimula yung uling araw. Kasi binabanggit ni Pedro dito sa verse 3, yung tungkol sa uling araw. Ano po? Opo. Kasi sabi niya, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw. Kaya sakop na po tayo ng huling araw, pero kailangan patunayan natin sa Biblia. Yung babasahin ni Tatay Ogos, Hebreo chapter 1, verse 1 and 2. Yan. Pag nakita mo tayo, Ogos, pakibasa mo, ano? Para magliwanag lang ang ating teksto, ang ating pag-aaral. Ayan. Salita ng Diyos ang pamagitan kanyang anak. Kabalala, babasahin. Noong una, nagsalita ng Diyos
sa atin mga ninuno sa iba-ibang panahon at sa iba-ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamagitan kanyang anak. Sa pamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ay piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Amen. Ayun. Kailan nagsimula yung huling araw? Sa Panginoong Yesus po, nung dumating siya dito sa mundo. Sabi ng kasulatan, sa Old Testament, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta sa iba't ibang panahon. Yun po yung verse 1. Pagdating sa verse 2, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak sa uling araw. Kaya nagsimula po yon nung dumating si Jesus dito sa lupa at nagsimula pong mangaral. Yun po ay pasok na tayo sa uling araw. Yan, okay. Yung panahon natin, 2024, sakop na po yan. Uling araw na po tayo ngayon. Okay, tuloy natin. Tayo, Gos. Ikalawang Pedro, chapter 3. Ano na susunod mong babasahin? Ano ba yung nabasa mo? Yung huling araw. Sige, sa 5. 5 naman po ang babasahin mo ngayon. 5. Ito na. Sinadyan nilang hindi pahalagaan ang katotohanan ng langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamagitan sa kanyang salita. Nilikha ng lupa buhat sa tubig at sa pamagitan ng tubig. Sa pamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahon yun. Sa pamagitan din ng salitan yun ay manatili ang langit at ang lupa upang tupukin ng apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagparusa sa masasama. Okay, stop muna Tatay Ogos. Opo. Basahin niyo po ngayon yung chapter 7 ng Genesis. Doon po nakalagay naman, Genesis chapter 7. Yun tungkol sa tubig. Kasi binanggit po ni Pedro dito na yung dating lupa nilikha, winasak ng tubig. Yung Genesis chapter 7 po. Hanggang ano yun Tayo Ogos? 1 hanggang 16 yata yun. Pagtsagan lang natin para makita natin. Nababasa ko pagkagabi. Opo, chapter 7 naman ng Genesis. Tingnan. Yung baha. Yung baha. Ang baha. Opo, yan. Yan yung sinabi ni Pedro. Na yung sinabi ni Pedro, yun yung nangyari sa Genesis. Kinukwento po ni Pedro na sa pamamagitan ng tubig. Ano po? Yan. Yung malaking baha. 1 and 2. Opo, hanggang 16 po yun Hanggang 16. 1 hanggang 16. Opo. Babasahin yun. Opo. Yan yung sinasabi ni San Pedro na doon sa ikalawang Pedro 5:6, sabi niya, ginunaw ang daigdig. Nandiyan ka na, hindi ka pa dumiretso rito. Ano po? Yan. Babasahin natin. Saan kinuha ni Pedro yon? Yun sa sulat ng Genesis. Chapter 7. Babasahin lang. Opo. Sinabi ni Yahweh kay Noah, pumasok kayo mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao, ikaw lamang ang makita kong namumuhay na matuwid. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop
na malinis at isang pares man naman ng di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng mga ibon ang iyong dadalhin. Ano ba yan? Gawin ito upang magpatuloy kanilang lahi sa balat ng lupa. Pagkaraan ng 1 linggo, paulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipunin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga si Noah sa bawat inutos ni Yahweh. Si Noah ay 600 taon na bumaha sa daigdig. Pumasok nga siya ng malaking barko kasama kanyang asawa, mga anak at mga manugang upang maligtas sa baha. Sa bawat uri ng hayop, malinis o hindi. Sa bawat uri ng ibon, maliit maliit na hayop ay nagsama siya sa barko ayon ang utos ng Diyos. Wow. Pagkaraan ng 7 araw, bumanga ang buong daigdig. Si Noah ay 600 taon gulang na noon. Noon 17 araw ng 2 buwan, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa, nabuksan din ang mga bintana ng langit. Bumuhos ang ulan sa loob na 40 araw at 40 gabi. Pumasok roon ang barko ni Noah at kanyang asawa kasama kanilang 3 anak na lalaki, sila Shem, Ham, at Japet at ang kanilang asawa. Pinasok din ang inyong bawat uring hayop, mahilap, umaamo, lumalapat at gumagapang sa lupa sa bawat uring ibon. 1 lalaki, 1 babae sa bawat may buhay, sinama Noah ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos, sinara ni Yahweh ang pinto ng barko. Yan ang dyan na lang po, yung sinara ni Yahweh. Yan. Ano pong versyong sinara ni Yahweh? Ay, 6. O, sige, hanggang doon lang po. Yan. Maliwanag ano po, hanggang 16 lang. Yung 16, ulitin mo yung verse 16, Tatay Hogos, yung sinara ni Yahweh ang pinto. Ayon sa utos ng Diyos, pagkatapos sinara ni Yahweh ang pinto ng barko. Diba? Ayun. Wait ka na kasi. Yung pinagawa pong arko ng Diyos kay Noah. Ang Diyos po ang nagsara. Ibig sabihin, wala pong pwedeng pumasok sa barko. Kasi ang nagsara ang Diyos. Kung si Noe lang po ang nagsara niyan, pwede pong ibuksan yan eh. Kasi siya lang ang magsasara eh. Pero ang Diyos ang nagsara. Kaya wala nang talaga makakapasok kasi sinabi ng Diyos, lahat ng kanya nilikha, dilipulin niya. Kung si Noe po ang nagsara doon, baka meron pang maligtas na iba, yung umabol. Pero dahil sinara ni Noe ang barko, wala po, hindi kayang buksan ni Noe yun, Diyos ang nagsara eh. Ayan. Ngayon, anong dahilan? Bakit po naman ginawa ng Diyos yon sa kanyang mga nilikha? Alam niyo po ba anong dahilan? Tatay Hogos, Genesis 6:5. Pakibasa mo yung Genesis 6:5. Yung dahilan, bakit yung lahat ng yon na binasa ni Tatay Hogos sa chapter 7 at sinabi ni San Pedro, winasak. 5. Opo. Winasak niya. Lahat ng may ininga. Ayop. Ano man yung gumagapang. Namatay lahat po. Maging yung mga tao. Kasi may isang dahilan ng Diyos. Genesis 6:5. Tatay Hogos. Ibasa mo po. Nakita ni Yahweh
nalaganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Ayun. Masama na po ang tao. Masama na sila. Kaya po, yan ang ginawa ng Diyos. 40 diyas umuulan, gabi at araw. Yung lupa, imbis na sipsipin yung tubig, bumukal pang mga bukal. Iniluwa ng lupa ang tubig sa kanya. Isipin nyo po, umuulan galing sa langit, bumubulwak ang mga bukal. Imbis na sipsipin ang tubig ng lupa, wala na. So, nangyari po yon. Ngayon, yung pinapaksa natin, balik po kayo sa sulat ni San Pedro, ha, Tatay Ogos, ha? Opo. Yung binanggit ni San Pedro kasi, tinignan lang natin. Baka sabihin nyo po, saan naman napulot ni Pedro yung kwentong yan. Baka mag-ano po kayo, mag-ilusyon kayo, ano? Baka sabihin nyo, si Pedro naman, nagkukwento yata ng walang katibayan. Hindi po, apostol yan eh. Ano? Pagkatapos magdinig ka lang. Apostol yan. O Tatay Ogos, tignan natin yung sinabi ni San Pedro. Sa ikalawang Pedro 3:6, pag-ibasa, magtuloy na po tayo. Pag-ibasa nyo po yung Doon nga kayo. sa 5:6. Yun ang huli yung binasa kay sulat ni Pedro. Hindi na mga ayapagtali. Yan. Praise the Lord, maganda po ang panahon, walang ulan. Yun na dyan hindi pahalagaan ng katotohanan ng langit at lupa. Nilikha ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamagitan ng tubig. Ng malaking. Sa 6 na po. Tuloy Sa na kayo. pamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ng daigdig ng panahon yun. Tama po dyan, ha? Yun. Yung verse 6, verse 5 and 6 na binasa ni Tatay Ogos, na sinulat ni San Pedro, kinuha po natin sa Enesis. Pansinin niyo po. Si Pedro, yung panahon na nabubuhay siya dito sa mundong ito, bakit? Alam niya yung kasaysayan doon sa Enesis. Isipin niyo po yan, ha? Bakit alam niya? Kasi po, apostol siya ng Panginoong Yesukristo. Yung mga apostol niya, ang nag-uutos kung ano sasabihin nila, ang Panginoong Yesukristo po. Ang Panginoong Yesus, anak ng Diyos, alam niya lahat ng creation. Alam niya ang kasaysayan ng mundo. Siya po ang nagre-reveal sa kanila, sa kanyang mga apostol, na sila naman po yung nagtuloy sa misyon ng Panginoong Yesus, sila po yung nagsulat. At yung sulat nilang ito, anong sabi ni Pedro kanina sa verse 1? Paalaala. Maganda po yun, meron nagpapahala-hala sa atin, lalo na sa panahon natin ngayon, year 2024. O isipin nyo po, kung walang pahala-hala ang mga apostol, saan kayo agilap ng kasaysayan ng Biblia? Saan kayo agilap ng salita ng Diyos? Salamat tayo. Meron silang iniwan na sulat na siyang ating magiging batayan ng ating paniniwala sa Diyos. Kasi po, sa totoo lang, marami ng Biblia, marami nang nagtuturo, marami pa rin taong hindi naniniwala sa Diyos. Bakit po? Ayan yung binasa ni Tatay Ogos sa uling araw ang mga tao. Ulitin mo yun, Tatay Ogos, yung nakalagay sa 3:4. Anong sinabi ni Pedro? Isipin nyo po yan. Sa panahon lang nila, kinukutsa na nila ang Diyos. Pakibasa mo lang huli yung Tatay Ogos. Sa 1, 2, 3. Hindi, yung ikalawang Pedro sa chapter 3 ay chapter 4. Simulan nyo po sa 3 at saka 4. Una sa lahat, dapat ninyo malaman na sa mga huling araw ay
pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nila, nangako siyang darating, di ba? Nasaan siya? Namatay na ang ating mga ninunong, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng likhain ng mundong ito. Amen. Kita nyo po, kinukutsa na po nila ang Diyos. Ginagawa nila sinungaling ang Diyos. Asan ang pangako? Namatay na ang mga ninuno namin. Hanggang ngayon, wala pa. Oh. Kasi hindi po sila naniniwala sa Diyos eh. Yan ang totoo niyan. Kaya sa uling araw, talaga pong ganyan ng labanan. Lalo na ngayon. Ako, nakaranas din ako ng ganyan. Anong sabi nila? Minumura nila ako. Meron pa nagsasabi sa akin, ay, hindi na nagtotoo yung sinasabi mong yan. Kita nyo po, nangangaral ako, hindi raw totoo sinasabi ko. Meron pa nagsabi, pag nakita kita, kalbo ka, susunugin ko yung ulo mo. Okay. Isipin nyo, susunugin ako, pero hanggang ngayon, buhay pa ako. Meron pa nagsabi sa akin, pag nakita kita, tututukan kita ng baril. Wala po tumutok ng baril sa akin. Hanggang ngayon, ito, buhay ako. Talagang tama po yung sinabi ni Pedro. Sa kawakasan ng uling araw, talagang mga tao po nagiging masama talaga. Na po, ikaw kaibigan, baka isa ka ron. Tignan nyo po yung sarili nyo ha. Baka isa kayo doon na sinasabi ni Pedro, nagiging masama na ang tao. Pati Diyos na lumikha sa inyo, kinukutsa niya. Kung naniniwala ka sa Diyos, paniwalaan mo, wag mong questionin ng Diyos. Pero sa panahon na yon, ano sabi ni Pedro? Kinu-question nila. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa Diyos. Okay, tuloy tayo, Tatay Ogos. Doon sa, sana tayo? 7. O sa 7. So, ayan, talagang matanda si Tatay Ogos. Sipin nyo po, 80 na yan, pero mas matalas pa sa akin. Sige po. Opo. Sa pamagitan din ng salitan yun ay manatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagparusa sa masama. Sandali. Yan na po ngayon. Noong una, tubig. Pero ngayon apoy na po. Susunugin ng Diyos itong mundo natin. Kung mapapasin ninyo, may nakasulat dyan. Baka gumalaw ng malikot ang isip ninyo, ha? Ipaliliwanag ko yan. Meron pong binanggit na langit dyan. Sandali. Ulitin mo, Tatay Ogos, in verse 7 lang. Sa pamagitan din ng salitan yun ay manatili ang mga langit at ang lupa upang tipukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagparusa sa masasama. Ayan. Kung inyong mapapansin ang binanggit ni Pedro, mga langit. Ayan. Hindi niya sinabing langit. Mga langit. Marami. Kasi pag sinabi ni Pedro na langit, isa lang. Pero mga langit kanya, ibig sabihin, more than one. Ang totoong langit po, itong ginagalawan natin, langit din po ito. Yung ikalawang langit, yung solar system. Kung nag-aaral po kayo sa science, pinag-aaralan natin yung solar system, yung mga lugar ng mga planeta. Yun, langit din po yun. Pero yung tirahan ng Diyos na pinakaitaas, mas mataas pa, hindi susunugin ng Diyos yan. Tirahan niya yan eh. At hindi rin po nakikita ng ating mata. Kaya ang susunugin, lupa, pati yung outer space ng galaxy. Yun po yung sinasabing mga langit. Yun po baka kasi meron kayong nakitang langit, baka magmalikot ang isip nyo, baka sabihin nyo, aba, pati pala yung tirahan ng Diyos, susunugin niya.
Huwag po kayong ganyan. Huwag kayong magpakabaliw dyan, ha? Tandaan nyo po yan. Yan. O tuloy ka, Tatay Yogo, sa 8. Mga minamahal, huwag niyong kalimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Sige po, tuloy po. Ang Panginoon ay hindi nagpababaya sa kanyang pangako gaya ng inakaala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi siya nais na may mapahamak kundi ang lahat ay makapagsisi at tumaligot sa kasalanan. Amen. Sandali, Tatay Yogo, ha? Ayan po ang rason. Yung nangungut siya sa Diyos. Oh, bakit wala pa? Namatay na nga mga ninuno namin eh. Bakit wala pa? Yan ang dahilan. Binibigyan tayo ng Diyos na makapagsisi. Oh, hindi niya gustong mapahamak yung nilikha niya. Kaya po napahamak noon sa panahon ni Noe, hindi po sila nagsisi noon. Kasi si Noe po noon nangaral sa panahon niya, ang mga tao hindi po naniwala. Kaya winasak ng Diyos sa pamamagitan ng baha ang mundo noon. Ngayon, ayan na naman ang sabi ng Diyos. Ang gusto niya, lahat ng tao makapagsisi. Kung inyo pong mapansin yung binasa ni Tatay Yogos, ang sabi niya, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat. Sa lahat. Binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos para magsisi. Kasi po, kinukwento po ni Pedro, noon winasak ang lupa sa pamagitan ng tubig, gayon susunugin. Oh. Kaya bago tayo masunog, magsisi po tayo. Tingnan nyo po ang Panginoong Hesukristo. Pagkatapos na si bautismo ni Juan Bautista sa Jordan River, anong ginawa niya? Tatay Yogos, basahin mo lang muna yung Mateo 4:17. Kung ano sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa sinabi naman ni San Pedro. Mateo 4:17. Mateo 4:17 po. Tingnan naman natin ang salita ng Panginoong Yesus kung ano naman ang sinabi niya na magsimula siyang mag-ministry dito sa ibabaw ng lupa sa mga tao. Okay, ko. Babasahin. Opo. Kuya hati. Nagmula noon ay nangaral na si Isos. Aray. Tinuro niya, magsisi kayo at kalikuran ng iyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ayan. Ano po ang sabi ni Jesus? Magsisi na kayo. Isipin niyo, panahon ng Panginoong Yesus, ipinangangaral niya yung pagsisisi sa mga tao. Hanggang kay Pedro. Sabi ni Pedro, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magsisi. Kasi po, ayaw niyang matulad tayo sa kasaysayan ng una, yung lumubog po yung mundo. Dahil sa kasamahan ng tao, hindi sila nakinig kay Noe sa panahon niya po. Kaya ngayon, sa uling araw, ipinangangaral naman po ni Jesus yung pagsisisi. Then, sinasabi rin ni Apostol Pedro, yung tungkol sa pagsisisi. Oh, hindi ko po kayo niloloko niyan ha. Nakasulat yan. Walang labis, walang kulang. Okay, magpatuloy tayo Tatay Yogos sa verse 10 at saka 11. Ngayon, malapit nang dumating po yung ganon. Kaya sabi ng Panginoong Yesus ni Pedro, magsisi ano. Anong buhay naman ang iniingi ngayon? Dahil malapit na po. Tandaan niyo po.
malapit na ang sunugan. Sa kundi Yan. sa Matthew. Hindi, sa Pedro pa rin po, chapter 3. Balik ka po ka sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 10-11. Ngayon, sinasabi naman ni Pedro dyan, yan ang dapat natin maging buhay. Ano po? Maging buhay natin. Tayong mga inabot Babasahin ng po. uling araw. Opo, pag-ibasa mo Tatay Ogos. Nine ata. 10. Ikalawang Pedro 3:10, 11. Ah. Yan, hanggang dyan na lang po, ano? Yan, panguli na lang po yan, ano? At tayo matatapos na sa ating Garden Bible Study. Ano po? Ako pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Yan. 10-11, no? Opo. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yun, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw at buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na rito ay mawawala. At dahil sa ganito ay magiging wakas ang lahat ng bagay. Mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin nyo maging makadiyos. Amen. Yan. Anong sabi ni Pedro, panguli? Mabuhay tayo sa kabanalan at pilitin natin maging makadiyos. Amen. Nakita nyo na po ang kwento ni Pedro? Ha? Lahat sa solar system masusunog. Pati lupa. Ngayon, mag-ipon ka ng pera dito sa lupa. What? Mag-ipon ka ng magagandang bahay. Lahat naman masusunog Oh, saan mo dadali ng kayamanan mo? Mas maganda tulong mo na lang sa mahirap. Makagawa ka pang mabuti sa iyong kapwa. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binagi mo sa amin. Pinatutuho mo sa amin sa pamagitan ng iyong apostol na si Pedro ang mangyayari in the future. Ito palang mundo aming kinalalagyan ay masusunog. Susunugin mo, Panginoon. Ano? Maraming salamat po. Nawa yung mga nanonood ng video ito, buksan mo po ang puso at isip nila. Kung sila man po ay nagiging abala sa ibang bagay, sana magkaroon po silang interes sa iyong salita. Huwag po nilang gayahin yung sinabi ni Pedro na kinukutsa kanila sa kanilang panahon. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Minsan pa, kaibigan, like and share. Kayong mga na-sharean, mag-share na kayong mag-share. Huwag niyo na pong kalimutan na hindi po kayo mag-subscribe. Mag-subscribe po kayo. No? Mag-subscribe po kayo. Ngayon, kami po ngayon ay ahawit ng Diyos ay pag-ibig bilang papuri sa Diyos sa pamamagitan ng awitin. Ano? 1, 2, 3. Pag-ibig ang mukha sa ating puso't kaluluwa ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig isang buklod natin, di makapawi kailan pa man.